Lord. Okay, and good morning po at we will also live on our Facebook group. This is actually a private group that others may also follow. Okay, so I will Facebook. So we will live. Okay. Okay, dito po tayo sa ating pagpapatuloy po. I will set the YouTube, Facebook. Okay. Okay, we're coming. Okay, magandang umaga po sa lahat, sa ating mga taga-subaybay po sa ating Facebook Live at dito din po sa ating YouTube channel. We're happy to have you today as we continue on with our Biblical History series. Dito na po tayo sa chapter 33. Okay, pagkatapos natin na pag-aralan po yung Jacob's time of trouble in the last days, now we will continue on with our 33rd chapter ng Genesis, ang pagpapatuloy po ng ating serye. Okay, so sa ating topic today, okay, I will share to you the PowerPoint that we have prepared for this study. Ito po ay isang makabagbag damdamin na pagtagpo ng magkapatid na kung saan ay una ay mayroon pong threat of life and death. Kasi takot itong si Jacob na mag-met kay Esau because there is a threat of death or papatayin siya. Ngunit dito po sa pagtagpo na ito ay atin po makita at talagang nakakaiyak dahil kapwa po silang umiyak noong nagtagpo po sila. Okay, so ating pong tingnan at pasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay ginising sa umagang ito at nawa sa ating pagpatuloy sa ating pag-aaral ngayong umaga ay atin pong matagpuan na makarelate tayo na ang Panginoon ay meron po talagang espiritu ng pagpakumbaba at kapayapaan. Yun po ang ninanais ng Panginoon natin din pong maranasan. Okay? So sa ating prayer thought, ito po ang mababasa po natin sa Spirit of Prophecy Volume 1, 121, Paragraph 1. Jacob and Esau represent two classes. Jacob, the righteous, and Esau, the wicked. Jacob distressed when he learned that Esau was marching against him with 400 men. Ito po yung nagpatakot kay Jacob dahil mayroon pong kasama na 400 men. Represents the trouble of the righteous as the decree goes forth to put them to death. So ito po yung sinasabi ng inspirasyon na kung saan yung sitwasyon na ito ay nagsasalarawan sa darating na death decree. Ibig sabihin, mayroon pong mangyayari in the future at malapit na ito. Dahil ito po yung karanasan ng mga taong handa ng sumalubong sa ating Panginoon. So there is a special event that will happen. Kaya nga po sabi rito na ito po ay nagre-representa sa kaguluhan ng mga matuwid
nahaharap po sila sa dekrito ng kamatayan na kung saan ay mayroon talagang habol sa kanila. Kaya nga po, they are praying and they are wrestling with the Lord. No? So, sabi po rito, just before the coming of the Lord. So, bilang mga Seventh-day Adventists, we are expecting and we are longing for the second coming of Christ. Kaya nga po, tinawag tayong Adventist. Ano? Dahil we are waiting for the second coming of Christ. But before that happens, we will experience the Jacob time of trouble. Kaya napakalaga po yun na ating napag-aralan yung Jacob's time of trouble at the latter days and the Assyrian yoke or freedom na kung saan magkaroon po ng yung ma-free tayo doon sa Assyrian yoke, yung pangsanglibutan na mandato. Okay? Sabi po rito, as the wicked gather about them, so ito po ay talagang sa ngayon, hindi pa natin naranasan na kung saan ang mga wicked gather them. They will be filled with anguish. For like Jacob, they can see no escape for their lives. The angel placed himself before Jacob. So there is really an intervention. Ito po mismo ang Panginoon mismo ang nagplano po nito, no? Na kung saan ay he placed that angel as representation na kung saan ay mangyari po na sabi nga po rito, as the wicked gathered about them, they will be filled with anguish. For like Jacob, they can see no escape for their lives. The angel placed himself before Jacob, and he took hold of the angel and held him and wrestled with him all night. So also will the righteous. So ito na po yung sinasabi natin, yung napag-aralan natin kahapon at nung isang araw pa ay atin pong pinag-aralan yung Jacob's Time of Trouble Part 1 na mangyayari po dyan in the latter days. At yung Part 2 ay ma-free po sila. They will be free them from Assyrian yoke. Yung Assyrian yoke na yun, mga kapatid, is actually the ruling power of the world today na magkaroon po sila ng confederation. Kahit yung iglesia ay sasali sa confederation na yan. Kaya yan ang yoke kabigatan para doon sa bayan ng Diyos in the last days. Yung mga matuwid na mga tao. Kaya sabi rito, so also will the righteous in their time of trouble and anguish wrestled in prayer with God. As Jacob wrestled with the angel, Jacob in his distress pray all night for deliverance from the hand of Esau. The righteous in their mental anguish will cry to God day and night for deliverance from the hand of the wicked who surround them. So ito po, mga kapatid, ay isang talagang kalagayan na kung saan nagdulot ng distress kay Jacob. Ngunit ganun pa man, nandyan po ang Panginoon na nag-intervene, that the angel is actually representing God. It is actually Jesus according to the spirit of prophecy, na kung saan ito po yung pakipagbuno, na kung saan ay ang kapayapaan at kapangyarihan ay pagkaloob doon kay Jacob. Kaya nga po pinalitan yung kanyang pangalan. Now, sa ating pag-aaral ngayong umaga, this is another scenario na kung saan ay pagkatapos ng kanyang pakikipagbuno doon sa anghel at pinalitan ang kanyang pangalan, ay mayroong overturn, yung parang paradigm shift. Yung paradigm shift, nagbago yung ihip ng hangin. Sa halip na siya'y papatayin, ay may iyakan at may kagalakan na kung saan ay pinag-isa. So ito po yung larawan ng kaharian na kung saan ay
itatayo ng ating Panginoon, nasa kingdom na sila. Ibig sabihin, this is actually, ang pinakita lang po dito sa inspirasyon ay yung kung paano si Jacob nagkaroon ng kapayapaan at kalakasan na kung saan ay pinalitan din po ang kanyang pangalan at ito po ay nagsisignify ng katapusan or the time of the end. Okay? Na panahon po yan na kung saan ay mayroon pang pag-asa para sa sanglibutan, para sa mga wicked. They will turn into righteousness because that will be a kingdom of righteousness. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat na inyo kaming ginising at sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ng serye dito sa Biblical History ay patuloy po naming inaanyayahan ang inyong banal espiritu na siyang lumukob sa amin at mangusap upang ang lahat ng aming mapag-aralan sa umagang ito ay maging butil ng katotohanan na siyang mananatili at maging pag-asa po namin na may kagalakan pagkatapos ng time of trouble. Kaya't aming inasahan na mangyari ang inyong kalooban sa aming mga buhay at ganun din po pagpalain ninyo ang mga nagsusubaybay sa aming live na presentasyon na ito para ang aming mga kapatiran ng mga Seventh-day Adventist ay kapwa kami handa sa pagsalubong po at paglasap ng isang reward para po sa mga tapat na inyong mga lingkod. Salamat, Panginoon, at aming asahan na kayo po ay mangusap at manahan sa aming mga puso at ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so sa muli ay dito po tayo sa pagpapatuloy at dito na po tayo sa chapter 33 ng Genesis na kung saan ay atin pong ipagpatuloy ang ating pagbabasa at nawa ay makakita po tayo ng mga angkop na mga leksyon para po sa ating patuloy na paglalakbay tungo sa kaharian ng ating Panginoon. Okay, now, dito po tayo sa 33 verse 1 and 2. Okay? Sabi po rito, akin pong basahin sa English muna. And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came. So nakita na po ni Jacob, ano? Nakita na ni Jacob, makita niya na si Esau. And with him 400 men. And he divided the children unto Leah and unto Rachel and unto the two handmaids. So ano pong ginawa ni Jacob dito pagkatapos na nagkaroon po siya ng Jacob's time of trouble, nagkipagbuno siya sa anghel, ngayon ay umaga na yun, okay? So nakita niya na si Esau. Pero ano pong ginawa niya? Nagkaroon po siya ng scheme, strategy, na mayroon pa rin pong agam-agam sa kanyang sarili. Na sabi niya ay kailangan kong hatiin ito. Unahin ko yung mauna yung mga anak ng mga alipin. Sabi rito, kung atin pong basahin dito sa Tagalog, at tiningin ni Jacob ang kanyang mga mata, tumingin at narito si Esau ay dumarating, kasama niya 400 tao at kanyang binahagi ang mga bata, okay, mga anak ni Leah at ni Raquel at sa 2 alilang babae. So hinati-hati po yun. So by punsok, okay, ito ay anak ni Leah, anak ni Raquel at yung mga alila. Okay, yung mga katulong. So may mga anak po sila. Ngayon, ang ginawa po ni Jacob ay inilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapanguna. Okay. So pinauna po yung mga katulong. Talagang nandun po yung mga anak. At si Leah na kasama ng kanyang mga anak
na pinakapangalawa. So, yun po yung mayroon pong tinatawag na procession, ano, na kung saan nauna po yung mga katulong at saka yung mga anak. Tapos si Leah na hindi naman na tunay na mahal ni Jacob. So, tapos yung pinakahuli as protection. Kasi gusto niyang proteksyonan itong pinakamamahal niya, si Raquel, ano? At yung mga anak niya. So yun po mga kapatid yung nangyari dito. Yung si Raquel at si Jose ang pinakahuli. Okay? Dahil si Raquel po ay nagkaanak kay Jose. At ito po yung pinakamamahal ni Jacob. Paborito niya si Jose. So yun po yung pinakahuli. And then, kung atin po mapapansin, na ito po yung nangyari na he-divide, no? Kanyang talagang hinati ito. At makikita po natin na parang may protection talaga dito na, okay, kung may plano pa si Iso na patayin, hindi mauna yung mga katulong. So, ito po yung scheme niya o yung kaparaanan ni Jacob, ano, na kung saan ay inuna niya yung mga maidservant na si Bilha at si Salfa. Mayroon po silang tagdadalawang anak. So yun po yung pinauna niya. Okay, and then dito po sa verse 3 ay atin pong mapapansin na sabi rito sa and he passed over before them. Okay. So nagkuhan din siya. So ibig sabihin ay talagang nandoon nga yung nauna pero nag-pass siya. Okay? Dumaan po siya doon at ang nangyari ay and bow himself to the ground 7 times until he came near to his brother. Wow. So ito na po yung pagpakumbaba. Pagpakumbaba po ni Jacob na pagkatapos po na nagkipagbuno po siya doon sa anghel, sa halip na mayroon siyang lakas na tumayo. Pero dito po makita natin yung pagbabago. Pagbabago na naging mature na po si Jacob. Na kung saan ay siya po ay lumagpas sa unahan nila. So ito po yung mga pangyayari na kung saan ay ginanap po ni Jacob na bagamat hinati-hati niya po yon. At pinaunan niya po yung katulong at saka yung mga anak at yung si Leah at yung huli ay si Raquel. Ngunit ito si Jacob, pinakita rin po dito na linagpasan niya po. Ibig sabihin ay yun po yung maging daanan niya na kung saan ay lumagpas sa doon, okay, dinanan niya sila, and then yumukod po siya ng 7 beses. It's a complete, kasi 7 in Bible prophecy mga kapatid is actually completeness. According to Acts of Apostles 585. So yan po yung sinasabi na 7 denotes completeness or perfection. So ibig sabihin, this is a perfect submission of Jacob na salip, hindi po ba yung prophecy ayon doon sa pinag-aralan natin sa Genesis chapter 25 na sabi ng anghel kay Raquel ay mayroong 2 bansa na nasa inyong sinapupunan. Ang isa ay maging greater at yung isa ay maging weak. And the eldest, the firstborn, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Ang nangyari dito mga kapatid sa senaryong ito ay 7 beses si Jacob po ay nagpakumbaba. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging pagpakumbaba ay isang kapahayagan na tayo po ay itataas ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Kaya sa church, sa ating iglesia mga kapatid, mayroon pong tumutubo na 2. Okay? The wheat and the tares. Na kung saan itong wheat ay when matured, kung mature na po yung wheat, ay yuyukod po yan dahil sa kanyang bunga. And then, yung tares naman, tayo lang yan po. So, hindi po sila marunong magpakumbaba.
So ito po ay significant scenario na dito po si Jacob ay bowing down. He showed he was submitted or he submit himself to his brother. Na kung saan ito po yung tinatawag natin na pagpakumbaba. Pagpakumbaba talaga ni Jacob. Bagamat pinalitan po ang kanyang pangalan na Israel, ibig sabihin ng Israel is overcomer or God rule in his life. So dito po ay mapapansin natin na si Jacob ay nagbago na, mayroon pong bagamat nandyan po ang kapangyarihan sa kanya dahil siya po yung nagdadala ng biyaya. Ang biyaya po ng Panginoon ay nasa kanya. Yung kanyang, ang pangako ng Panginoon ay nasa kanya. The covenant of the Lord is in him. Pero hindi po siya nagmamayabang. Nung nag-face na po sila ni Esau, ay imagine 7 times. 7 times po siya yumukod, bowing down, complete surrender as display of change of character na nakita po natin dito sa kay Jacob. Dahil ang pangalan niya ngayon ay Israel. Ibig sabihin na talagang napanagumpayan niya na po ang kanyang likas na supplanter, na deceiver, na makasalanan. So ganun din po ang bayan ng Diyos in these last days. Na malampasan po natin yan, na we will be humble in the sight of the Lord. At ano po ang nangyari? Ito po yung nakakabagbag ng damin mga kapatid, na matapos na makita po ni Esau na itong kanyang kapatid na si Jacob na kabunso ay talagang nakita niya nagpakumbaba. Ibig sabihin ay nagpakita po ng pagsisisi sa kanyang ginawa dito kay Esau. Okay? So, kaya anong nangyari? Sa verse 4, sabi po rito mga kapatid ay talagang napakaganda po ito. And Esau ran to meet him and embrace him and fell on his neck and kiss him and they wept. Wow, nakakabagbag damdamin mga kapatid na unang-una ay gusto niyang patayin, di po ba? There is actually a insinuation from Satan according sa ating napag-aralan mga kapatid kahapon na Satan is actually the one that ignite the interest of Esau to kill Jacob. That's why he brought with him 400 men. Calvary po yun. Talagang yun po yung naitala sa banal na kasulatan. Na ayon po sa espiritu ng hula, it was the Satan that that ignites or that push Esau to do such na mag-march siya against Jacob. Pero because God intervenes and now Jacob has showed humbleness, tumakbo po. Esau ran to meet him and embrace him and fell on his neck and kissed him and they weep. And verse 5, sabi po, and he lifted up his eyes and saw the woman and the children and said, who are those with thee? And he said, the children which God had graciously given thy servant. So ito po mga kapatid ay isang significant aspect of lives of Israel, Jacob, na kung saan ay he surely God-centered or Christ-centered at this moment because he is acknowledging that it is God, ang Panginoon po ang nagbigay sa kanya ng mga yung kanyang tinatangkilik kahit yung kanyang asawa at mga anak, ang Diyos po ang nagpapala niyan. So dito po ay pinakita na kung saan ay he actually acknowledged God in his meeting with Esau. Na kung saan nung tinanong po ni Esau, itong si Jacob, sino ang mga kasama mo? Sino itong mga babae at mga lalaki, mga anak? Kaya nga po ito ay sinabi ni Jacob, they are God's blessing to me. At sinabi niya pa dito na given thy servant. So parang talagang siya na po ng pakumbaba. He want to serve, to be a servant. Pero mga kapatid, ay nangyari na po
ng pagpapala ng Diyos ay nasa kanya. Pero it is a manifestation that there is righteousness, there is humbleness in the life of Jacob, na kung saan ay nagbago na nga po ang kanyang pangalan. At patuloy po dito, then and he lifted up his eyes and saw the women and the children and said, "Who are those with thee?" And he said, "The children with God, which God had graciously given thy servant." Then, verse 6, then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves. Nagpakumbaba din ang mga anak, ano? And Leah also, with her children, came near and bowed themselves. And after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves. So ito po yung the whole family are now bowing. Nagkaroon na po ng humbleness. Nagkaroon na po ng pagpakumbaba na kung saan ay ito po yung pagkapahayagan ng pagbabago na mayroong kapayapaan na po, mga kapatid, na kung saan ay itong eksena na ito pinakilala lamang na mayroon po siyang malaking pamilya na pinagpala. Ikumpara po dito kay Jacob, kay Esau, na ang kanyang dala po ay mga kawan, ano? Na kung saan ay yun po yung nagkakaiba dito. Ngunit ito pong tagpo na ito ay isang kapahayagan ng kapayapaan, na kung saan magkaroon lamang ng kapayapaan, mga kapatid, kung mayroong magpakumbaba. Okay? So magkaroon ng kapayapaan, kung gusto natin kapayapaan, mga kapatid, start to be humble. Okay? Dito po sa verse 8 to 11, sabi po rito, and he said, "What meanest thou by all this drove which I met?" And he said, "These are the fine grace in the sight of the Lord." And Esau said, "I have enough, my brother. Keep that thou hast unto thyself." Dahil mayroon pong mga regalo, no? Na kung saan ay ano bang mga kasama mo na ito? Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay pinapakita lamang na mayroon ding strong, na kung saan ay sabi nga po rito, showing that he had no sense of superiority. Naging humble din itong si Esau, na kung saan ay kung anong dala mo, sa iyo lang yan. Okay, meron naman ako. So, bagamat ito po yung handog ni Jacob na nais niya na pangpalubag-loob sa kanyang kapatid, na ang lahat ng mga ari-arian na kanyang dala o pinadala ay kung saan ay ito po ay mga regalo niya kay Esau. Pero si Esau naman ay may tinatawag natin na he has no sense of superiority, na kung saan ay he did not have a strong sense that Jacob owed him. Hindi naman siya nag-isip, ano? Hindi siya nag-isip na may utang siya kay Jacob, kundi ibig sabihin ay hindi niya gusto na bigyan siya ng regalo na mayroong siyang itong si Jacob ay parang napatawad na rin, ano? Dahil you are not owing me something. So kung ano ang nasa iyo, sa iyo yan. Mayroon naman ako. So ibig sabihin ay talagang dito acceptance of a person even na dati may ginawang kamalian, pero at this point of time ay nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang relasyon. Kaya mga kapatid, if we want peace, be humble. No? Hindi po tayo dapat makipaglaban, ano? Kundi just let God works. Dahil ang Panginoon po ang gagawa ng kaparaanan para magtagumpay at ang kanyang kalooban ang siyang maganap. Dahil yan po ang dapat natin panalangin. Dahil ang Panginoon ay nagturo po sa atin na patawarin ninyo ang ibang tao para kayo'y mapatawad din. So, there is an action on our side that we cannot be forgiven unless we forgive others. So, ito po yung
makikita po natin dito na si Esau right now at this point of time is not making sense of superiority na mas lamang siya sa kanyang kapatid na Jacob. Okay? So, mayroon naman siyang sapat na mga ari-arian. Ano po? Okay. So, he urged him and took it. Sabi nga po rito, sabi ni Jacob, take, I pray thee, my blessing that is brought to thee, because God had dealt graciously with me, and because I have enough, and he urged me, and he took it. So, talagang, kung talagang kusang loob na binigay po ni Jacob yung mga ari-arian o mga bagay na kanyang inihanda para doon kay Esau, ay sinabi niya, kunin mo na. Dahil pinagpala ko ng Diyos, ay kabahagi ka dito. Wow! So napakaganda mga kapatid na this is actually a spirit na bagamat inaaring wicked, may mga tao kasi na during the time of the end, yung mga kalaban, ano? When God's people will be purified and will brought into the kingdom, they will be the one that will actually serve the people. They humble themselves, and these people who are in the world, the wicked one, actually they are the wicked one that will be reconciled because nakita po nila yung righteousness. Kasi ang katayuan ngayon ng bayan ng Diyos at that time, mga kapatid, it was actually the kingdom of righteousness. Christ's righteousness will be upon His people in these last days. Na makita po ang ugali na ni Kristo, yung pagpakumbaba. Kaya itong mga nasa sanglibutan, mga kapatid, that's why there will be many people who will come and embrace the truth. They will kiss the truth. They will kiss each other because they have the fellowship at that time when the great multitude will be gathered in the kingdom. Because this is a preparation for the second coming of Christ. And the earth, according to Revelation, sa prophecy po, Revelation chapter 18, 1 to 4. These people will call the people out of Babylon. That will be the Babylonian era. Kaya ating pong pinag-aralan sa ating serye kahapon na the Jacob's time of trouble ay mangyari pa po yung tinatawag nating Assyrian yoke will be taken na po yan. They will be free from Assyrian yoke. Wala na pong mandato ng lupa na makalupang pangunguna. The rule of the world. Wala na pong mandato na makapagpigil sa kanila. Okay? So this is the time when Babylonian era enter in. Yun po mga kapatid. When the kingdom will be set up, okay, as it was predicted in Daniel chapter 2, verse 44, that in these days, in that day, in the time of the kings. Ibig sabihin mga kapatid, there are still kings that existed at that time when the kingdom of God will be established. It is not the second coming of Christ. Daniel 2 is not the second coming of Christ. The stone there is not the second coming of Christ because it was cut out of the mountain. Ito rin po yung kalagayan ng iglesia at a time when there is harvest. When the time of the Jacob's time of trouble, na yung mga Jacobites who are faithful Seventh-day Adventists will be actually delivered, and those wicked among them will be actually slain because there is a purification. Mayroon pong pag-pure na po yung bayan ng Diyos. Hindi na po sila matitinag. They are conquering nations according to Prophets and Kings, page 713 and 725. That the covenant that was given to Israel will be finally fulfilled
in His church today, and they will conquer. They will gather the great multitude, and that will be the loud cry, mga kapatid. So ito po ay very significant in the prophecy na kung saan ay magkaroon na po ng kapayapaan. There will be peace on earth because these people, the wicked one, will be reconciled, that they will come into the truth, mga kapatid. Sabi po rito sa verse 12, verse 12, and he said, let us take our journey and let us go, and I will go before thee. So mga kapatid, nagkwa na po sila. They will walk together. So ito na po yung Jacob was glad to be reconciled with his brother. Didn't want to be too close to him. He was still afraid. Ito po yung mga kapatid, yung please let my Lord go on ahead before His servant. So mga kapatid, may tendensiya po talaga ng tao yan, na mayroon po talagang likas. Pero ganun pa man, nanguna po sa kanya yung pagka-humble, no? And verse 13, sabi po rito, and he said unto him, my Lord knoweth that the children are tender, and my flocks and herds with young are with me. And if men should overdrive them one day, all the flock will die. So, he said, I will go before thee. So, ibig sabihin na talagang bago po siya, mayroon pong talagang space na kung saan habang sila naglalakad. So, Jacob journeyed to Sukkot, kung atin pong patuloy na pagbasa po rito. Sa verse 14, let my Lord, I pray thee, pass over before his servant, and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me, and the children be able to endure until I come unto my Lord, unto Seir. And Esau said, let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, what needed it? Let me find grace in the sight of my Lord. So Esau returned that day on his way unto Seir. And Jacob journeyed to Sukkot and built him a house and made boughs for his cattle. Therefore, the name of the place is called Sukkot. Actually, mayroon pong may mananampalataya. Okay? Ito po yung ibang mga mananampalataya. Even in the Seventh-day Adventist, mayroon pong mga reformatory movements na kung saan ay nagsiselebrate po sila ng Sukkot. Yung Sukkot po, they built a house. Okay? Nangyari po yan dito sa Thailand. Mayroon pong kaming kaibigan, Seventh-day Adventist. Pero advanced po siya. Nasa advanced study din po siya. At they learn that there is a Sukkot celebration among the Jewish people. Okay? The Jewish people celebrate Sukkot. Okay? That is the time when they built a house na ito po ay kaya maunawaan po natin sila na they observe some of these festivities, yung feast ng mga Israelites, mga Jewish, dahil they believe that Jesus is a Jewish. So whatever Jesus is doing, they must also do. So these are the people, some of the people that we need to understand as well, na kung saan ay mayroon po sa ating mga kalagitnaan po. May mga Seventh-day Adventist po tayo na kilala na nagsiselebrate po ng Sukkot, na kung saan ay they are also in the advanced studies in the prophecy, and the Sukkot celebration actually is signifying the event that happens when Esau and Jacob reconcile. And actually ang finality nito, mga kapatid, this will be the kingdom.
Kaya we are not commemorating those yung feast, mga feast ceremonies. Mayroon po kasi sa ibang mga mananampalataya sa advanced studies na they observing the feast of the Jewish. Yung mga Jewish feast ay kanilang ino-observe. Ito po yung mga other reformatory movements that they believe that because Jesus was a Jew, then they must observe also the feast na ginaganap po ng mga Israelite. But we in the present truth, we don't actually celebrate the feast because the finality of this feast is actually in the kingdom. When the kingdom will be established, then there is finality that there will be peace. Yun na po yung celebration ng Feast of Tabernacle, na kung saan all the saints will be gathered, mga kapatid. So that is actually the essence and the truth behind this Sukkot. Ano? So, built himself a house and made both. Ito na po, mga kapatid, yung nabasa natin, na kung saan yun po yung nagtatayo po sila ng siyempre yung tahanan ng mga animals nila, ay kailangan po yun na magkaroon din po ng kanilang tahanan. Ano? So ito po yung mga nangyayari dito sa kapanahonang ito, na kung saan ay Esau went his way and Jacob went to Sukkot and built a house for him there. And so that is actually when Jacob is on his way to Canaan. At ito po ay yung mapapansin po natin, yung Shechem. Okay? Dito sa verses 18 to 20, patapos na po tayo sa ating pag-aaral sa chapter 33. Sabi po rito, and Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is the land of Canaan. So bumalik na po dito sa lupang pangako. When he came from Padan Aram and pitched his tent before the city. And he brought a parcel of a field where he had spread his tent at the hand of the children of Amor, Shechem's father, and for 100 pieces of money. And he erected there an altar and called it El Elohe Israel. So ito po, mga kapatid, yung tagpo na kung saan ay nagkaroon na po siya ng pagbili ng lupain. Bagamat sabihin natin it was promised by the Lord, but it was actually purchased because it is pinagtahanan po yan or pinagmay-ari ng mga Canaan. Pero dito po ay pinakita lamang na it is in full obedience to God's plan, na kung saan manumbalik po siya doon sa land na yon. So it is good Jacob came to the promised land and he settled there, but he came short of full obedience because it seems God directed him to return to Bethel. Then he erected an altar there and called it El Elohe Israel. The altar was good, but complete obedience was better. God wants obedience first, then sacrifice. Jacob and his family will suffer in this wasted, disobedient period of time. Kaya maranasan po at atin pong tingnan sa pagpapatuloy po ng buhay ni Jacob kung ano po ang nangyari sa kanya. Next week po, we have more sets of studies na kung saan ay magpapakita po dito sa mga pangyayari na kung saan ay bagamat nakita natin na nandito na yung kapahayagan at fulfillment na pangako ng Panginoon para kay Jacob, ay mayroon pa rin mga bagay na dapat po i-learn itong si Jacob. So, pero ang dito, mga kapatid, na yung pinapakita sa atin dito, yung katotohanan na mga pangyayari na kaharapin po ng bayan ng Diyos before they enter into the kingdom. At yung kingdom po talaga, yung finality
na wala ta pong karugtong yon because nandun sila sa kingdom and there will actually people that will be converted. Okay? Those wicked nations will come and kung atin pong subaybayan ng prophecy, mapag-aralan po natin yan sa Monday. Okay? Monday evening, we have prophetic insights that will be on 7 to 8 in the evening, Philippine time. At atin po yung itakal din kung ano po ang mga pangyayari because we know that we need the prophetic insights on the present truth that we have naumpisahan natin mga pag-aaral. Okay? Last time, we study about the ceremonial harvest na kung saan yun ang papahayag din po pala ng plano ng kaligtasan. Dahil mayroon po tatlo na feast na sineselebrate po doon na maging bahagi po ng propesya. Una ay Feast of the Wave Shift. Yun po ay pag-celebrate ng pag-aani. Ibig sabihin, bago pa ban anihin, ay mayroon pong kinikitil na uhay, yung bundle of shift. Yun po ay winagawayway on the morrow of after the Sabbath. So, Jesus Christ was actually the wave shift na kung saan ay siya po yung winagawayway na kahit mamatay man ang mananampalataya sa kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kagandahan po ng typology. At yung dinala po ni Kristo na mga trophies, yung mga nabuhay po doon sa Matthew 20, 27 na itala po doon na mayroon pong nabuksan ang kanilang mga libingan at nabuhay po sila at pag-akyat po ni Kristo sa langit ay dala niya po yon. At noong 1844, nung nag-umpisa po si Kristo ng kanyang pamamagitan sa sanctuaryo, ay dala niya po yung trophy na yon. Na these are the witnesses, these are the people that I brought with me. They will be wave. Yun pong wave ship. Sila po ang maging representante ng mga taong aanihin na buhay na hindi na po makakaranas ng kamatayan. Kaya sila po yung wave shift ng 144,000 na i-gather in these last days. At pag matapos po yan, they will be sealed at kasihan po sila ng Banal Espiritu and that will be the feast of the wave lobes. Yan po yung second feast na wave lobes. So it will be typological, not commemorative. So ang mga feast po ay hindi natin sineselebrate. Okay? Ang mga kapistahan na yan ay hindi po natin sineselebrate because it is not commemorative. It is typical. Typical, ibig sabihin, mayroon po siyang application. Okay? Nagkaroon po ng prototype sa panahon ni Kristo. Siya po yung prototype ng wave ship. Pero itong nabuhay kasama niya ay dinala niya sa langit, yan po yung antitipo. Okay? At yung kanyang aanihin ay yung 144,000 and they will be sealed. At sila po ngayon yung wave lobes na mag-gather ng second fruit. Kaya nga po, napakaganda. And then, pag matapos na po mag-gather yung second fruit, then they will have the Feast of the Tabernacle. Yung Feast of the Tabernacle, all the harvest will be gathered. Yan po yung significance ng mga ceremonies doon sa Leviticus 23. Kaya nag-aaral po tayo ng insights. So ito po yung mapag-aralan natin sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral next week. Okay, so any reaction? If there are reaction mga kapatid, you can unmute your microphone. Or those people who are following us, you can just type your question or addition to the study today. Okay, any reaction po or question? Okay, parang wala naman na. Klaro po ba? Okay, so it's clear.
na kung saan ito pong pag-meet ni Jacob ay nagkaroon po sila ng kapayapaan at talagang nakita natin yung pagpakumbaba ni Jacob, ano? The perfect submission and humbleness of Jacob was shown. And Esau acknowledged that he was not actually boasting or super wala po siyang kapangyarihan. Okay? Brother June, mayroon po ba Ano kayo? Brad, meron lang po akong i-share. Yung bang nangyari kay Jacob na siya ay inano sa bandang baywang at nahirapan siyang lumakad at nakita Aha, din siya ni Esau na aha. nahirapan lumakad kaya naawa siya. Ngayon, sa huling kapanahunan sa bayan ng Diyos, meron din po ba itong pangyayari na halin tulad kay Jacob? Okay, sa physical po ay wala po tayong Wala po dyan tayo. dahil hindi po physical ang application po nito, kundi spiritually they are actually weak. Okay? So mayroon pong kapahayagan ng parang they have the spiritual anguish. Kasi during that time ay talagang nanlulumo na sila. Kasi they are facing kabilaan po kasi ang gulo eh. Kung atin po lamang maunawaan na mayroon pong gigantic war na mangyayari, mga successive po, mga kwan po yan, overlapping events po yan. Katulad po sa pangyayari ngayon ay umiigting po yung gera dyan sa Israel. At patikim pa lang po yan dahil ang kalaban lang po dito ay Iran. Ano? Iran na mayroon po siyang mga puppet na itong Hamas, Hezbollah at saka yung Houthi. Ito po yung ginagamit ng Iran, ano? Pero hindi pa po 'yan ang kasukdulan ng mga pangyayari na magkaroon talaga ng trouble such as never was since there was a nation dahil ang bayan ng Diyos ay hindi pa po silyado. Okay? So sa physical po na kalagayan ni Jacob ay wala po tayong makikita na mayroon pong physically weak or tawag nito yung parang nangihina kasi nakwan po yun eh. Parang nabalian yata si Jacob doon pero yun po ay paglalarawan lamang kung paano ang kanilang anguish, yung distress. Talagang si Jacob ay talagang nagpakita po ng kanyang panghihina talaga dito na wala po siyang kakayanan because hinaharapin niya po yung takot sa kanya na takot siya mamatay, nandun po yun. Ganun din po sa 144,000 in the last days. Yung mga taong nasilihan, hindi nila alam na silyado sila. Kaya they cried day and night. Yun po yung nabasa natin dito kanina. Na yung kalagayan ni Jacob at that time is actually representing the events na kung saan ay magkaroon din po ng yung spiritual anguish na talagang you are in need of the blessing dahil hindi mo kaya na harapin yung mga pagsubok na darating. Okay? So any additional po? Okay, so kung wala na po, pasalamat po tayo sa Panginoon at by God's grace ay next week po ay madagdagan pa po ang ating kaalaman sa mga pangyayari po pagkatapos na nagkaroon po ng nag-meet na po sila at nagkaroon ng kapayapaan. Ang buhay ni Jacob ay nagpatuloy po at nagkaroon po dito ng karanasan yung mga anak na okay dito na po yung mga kapatid yung pero dito sa instant na ito ay natigil po doon sa kapahayagan ng kingdom kasi yun lang po ang may antitipo application sa mensahe mga kapatid. Itong mga pangyayari na sunod, ito po actually ay significant din na dapat malaman natin dahil ang mga anak ni Jacob, yung Israel, mayroong kaguluhan within them. Okay, tingnan natin. Tingnan natin, ito ay pagsasalarawan mga kapatid ng mga bagay na pinapakita po kalagayan ng mga anak ni Israel
na mangyayari po. Okay? At makikita po natin ito, we can see it in the experience of the children of Israel, of Jacob, na mapag-aralan po natin chapter 34, okay, 35, at mapansin po natin sa chapter 35 na nagkaroon pa ng anak si Raquel. Okay. Si Raquel po ay nagkaroon ng anak, bunsong anak na pinakamamahal din ni Jacob. Okay? At yun po ay nakasama doon sa 144,000 na tribo. Okay? Mapapansin po natin doon na in the New Testament ay ang nawala pong tribo doon, inuulit ko po, yung Dan. Kay Dan tribe ay nawala. Pinalitan po yon ng anak ni Joseph. Ang anak ni Joseph ay si Ephraim at si Manasseh. Si Manasseh ay nakasama po doon sa 12 tribes in the New Testament. Kaya hindi po siya literal na Israel, but these are actually the spiritual Israel that will actually be gathered in the last days. Okay? So I hope we will have a very exciting study next week para po malaman natin ang kabuuan ng karanasan po ng mga anak naman ni Jacob. Ang pinakita po sa atin dito ngayon, we have shown the experience of Jacob that it has a significant typological application, the antitype na mangyayari po sa ating iglesia. That the church will experience Jacob's time of trouble before they have to inherit the kingdom. Okay? Ang kingdom dito mga kapatid is Canaan para kay Jacob. Ano? At doon po nanahan na may kapayapaan. At yun din po ang mangyayari sa bayan ng Diyos. Okay? So kung wala na po, ay tayo po ay manalangin. Let's pray. Our dear and kind lovely Father, we'd like to thank you, O God, na kami po ay inyong tinipon at nakapag-aral po ng mga salita ninyo dito sa karanasan ni Jacob. Naway patuloy na aming maranasan at maunawaan po ang mga pangyayari naman sa mga anak ni Jacob, that it has significant application for those people who are the descendants of Jacob, that even in our church, even on our human experience, we have these experiences as what the children of Jacob experience as well. Thank you so much, oh God, for the study on the biblical history, that these are the foundation for our understanding on the prophetic side of the interpretation and biblical application. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan ninyo na ipinamala sa bawat isa sa amin, na you are talking to us with your words. Sa pamagitan po ng inyong mga salita, kayo po ay nangusap sa amin at inihanda po ninyo ang aming buhay para sa mga hinaharap. Amin pong inasahan ng inyong basbas ang siyang aming maranasan. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na sumusubaybay po sa online study na ito, na nawa patuloy silang magkaroon ng patience and will devote time to study your words. Thank you so much for the assurance that you will hear us, at amin pong inasahan na matanggap ang mga bagay na aming kinakailangan, na kayo po ang mag-provide nito. Ito po ay aming dalangin at pinapasalamatan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid. Good day. Okay, maraming salamat po sa ating kapatid Clarian D. Thank you so much. We start actually earlier. Clarian po. Okay, thank you. Catalina po, Lily. Ay, Brother Glenn. Sister Lily pala. Sorry po. Okay, hindi ko po na-identify. Okay, maraming salamat, Sister. Opo. Akala ko foreigner. Dito, magkalaman
Okay, maraming salamat po, Sister Lily. Ako po ay natutuwa at nakahabol po kayo. Ano po? Pero next week, Monday, we will start 6:30 po. Para po magkaroon po tayo ng foundation. Dapat po matutunan natin yung biblical history na makarelate din po tayo na hindi natin maiwasan na makarelate tayo kasi nagkaroon din po tayo ng problema sa mga magkapatid. Kaya yun po Opo, yung ating opo. pag-aralan next week. Ano po? Opo. Okay. So, thank you. Po. Thank you so much. God bless. See you next Sige, week. God bless. Bye-bye. Okay, bye-bye po. God bless. Bye-bye. Okay, bye-bye.